Tinatawag na the summer capital of the Philippines. Ito yung Baguio City sa Benguet. At dito rin, makikita nyo halos nasa itaas ng bundok ang mga bahay dito. Tingnan nga ka na. No? Ang ganda ng lokasyon ng bahay. Dati kasi walang kulay ang mga bahay dito. Depende na lang kung yung iba, nila yung ano. So, ibig sabihin, dati pala, kuwan lang, parang puti lang yung mga bahay dito. Parang ganito lang sir, o yan sa kabila. Okay, parang ganyan lang ha. Ay, no. Meron pa palang itataas tong mga bahay dito, hagdan. So, papasok tayo dito sa La Trinidad. Okay, so dito pala matatagpuan itong mga kan, no? The Colors of Valley. Ganda ng mga kulay ng bahay. Ayan, no? Ayan. Ito. Yung mga babae na may mga kulay. Nandito na tayo sa Valley of Colors. Yan, pakita lang natin yung sitwasyon dito, kabayan na. Yung mga iba't ibang bahay dito, meron siyang kulay, oh. Diba, ang ganda. Baba nagterno dito. So meron pala silang kon dito, parang hagdan, no? Para makatawid sila dito sa main road, no? Ang ganda ng lokasyon ng bahay nila. So, merong ilog dito. Parang hanging bridge, oh. Nakakalula dumaan dito, ah. Grabe. Woohoo! Ang lamig. Tingnan mo, tirik yung araw ngayon, pero ramdam mo yung lamig talaga dito. Ayan, oh. So ito pala, paakyat pa siya doon, no? Papunta sa mga ibang bahay. Yan. Ito yung main road nitong La Trinidad, kabayan, no? So nakikita nyo ba to? Merong kung dito parang footbridge para makatawid yung mga tao diyan mismo sa main highway na to, no? Yan. So ito yung river dito. At pipicture natin ngayon, kabayan, itong mga bahay na literally parang nasa itaas ng bundok. Yan, no? Napakaganda ng lokasyon nila dito. Tapos tinatawag nilang the Colors of Valley. Ito dahil ang mga bahay nila meron silang iba't ibang kulay. Yan. Hindi lang dito, pati sa kabila, oh. Grabe. Talagang pag nandito kayo malapit sa Baguio, hindi kailangan nakaka talaga long sleeve, pero naka-jacket dahil sa sobrang lamig. Packet pa lang sa inyong bahay, mapapa-exercise ka na dito. Grabe pala, no? Hey, meron pa si taas, oh. Swerte yung mga sa taas dyan. Siguro mas malamig dyan sa taas pa. Inumakyat dito, guys, ah. So pag tingnan mo dito, parang ko na lang siya, oh. Residential area. So pansin ko lang habang umakyat, pataas ng pataas, mas lumalamig. Ayun, no?
Hindi mo na kailangan ng aircon dito. Electric fan lang, pwede na. Ang lamig oh. Oh, ito. Meron pa palang mas yakyat dito oh. Meron pang hagdan. Oo, pero minsan mainit. Ah, Minsan mainit. pero madalas malamig, di ba? Ito yung hagdan nila kabay na. Akyatan natin na. So kung papuntang bundok. So kung yung bahay mga kabay nandun talaga sa pinakataas, di kung talaga mataas yung akyatin mo para makadating dun sa bahay. Ang taas na natin no. Ay no. Meron pa palang itataas tong mga bahay dito, hagdan. Mga taga-resident dito kabay no, packet ng bahay. Gano'ng kataas bahay nyo ma'am? Malayo pa dito? Ito kabay, nadaan tayo dito sa footbridge ito. Palabas. Talagang nakakalula dito pag first time mo nga dumaan no? Ayun, grabe oh. Ang taas. Meron ba isa ito ginagawa oh? Dati kasi walang kulay ang mga bahay dito. Depende na lang kung yung iba, Oo. nila yung ano. So ibig sabihin dati pala kuan lang, parang puti lang yung mga bahay dito. Parang ganito lang sir, oh, yan sa kabila. Okay, parang ganyan lang ha. Oo, ganyan lang. Tapos ngayon, Ngayon, ewan ko, siguro 2 years naman na ganito na may kulay itong mga bahay dito. so siyempre nag-uusap-usap sila lahat nun para sabihin sabay-sabay na. Ayan. Kasi ito yung pinupunta ng mga Mga kandala, tourist. turista. Oh. Oo. Kasi doon, pinagsushootingan ng mga, ano doon mga probinsyano doon sa may bridge sa kabila. Ah, okay. So madalas pang shooting area din to. Madalas may shooting area din Oo dito. naman sir, oo. Anong oras yung malamig dito, ma'am? Usually, mga hapon na gano'n. Hapon hanggang gabi. Maga. So dito hindi na kayo nag-aircon dito. Hindi na kami nag-aircon sir. Electric fan lang, okay na. Okay na, electric. Pero kahit summer, example April, May. Meron pa rin yung time na talagang pagpapawisan ka pa rin naman. Okay. Yun na yung talagang summer na talaga. Yun lang summer. Oo. Okay. Pagpapawisan ka. So ang pinakamalamig dito is December. December, gano'n. Ayan, na-interview natin si ma'am dito. So ito pala yung gagawin kung talaga bridge nila. Parang nire-repair to siya. Itong Valley of Colors ay located dito sa Halsema Highway in La Trinidad, Benguet. Mostly few kilometers lang ito malapit sa Baguio City. Ang tawag yata nila dito sa area yung Stobosa. Ang Stobosa ibig sabihin nun para yan yung Stone Hill, Botiu-tiu, and Sadyap. So isipin nyo, mahigit 4,000 feet ang taas nitong area ng sa may Benguet.
Pasyal tayo ngayon kabayan, papunta tayo ng Baguio City. So napakaganda ng lokasyon nila dito, no? Una-una sa lahat kabayan, yung lamig. Yan, medyo nakaka-relax talaga pag dito tumira yung mga tao, no? Tsaka nagbo-boom na rin tong Benguet. Ang dami ng mga establishment dito. Usually yung mga taxi nila dito kabayan, mga 7-seater yan, no? Puro mga Innova, Adventure, Avanza. Yan. Kasi dito, pag madalas kayo, talaga namang puro akyatan, puro steep ng mga kalsada dito, no? So puro arangkada ng mga sasakyan dito. Okay, so ito na yung Baguio City, diba? Malapit lang, oh. Siya lang na dito. Ang pinakamalamig daw nila dito tuwing December, yan. Talagang mapapatoble ka ng jacket, no? So pag summer naman yun, mainit. Hindi naman ganun kainit talaga tulad sa Metro Manila, no? Ayan, ang ganda dito, di ba? So ito na yung Baguio, La Trinidad Road. Ito na rin, no? Sunod-sunod ang mga commercial development nila dito. Para siyang city na pinagsiksik talaga ba eh. Compress lahat ng mga dito, ng mga business. Pero kung dito ka dadaan, puro mga business nila makikita mo. Pag residential, doon lang sa dinarating kanila, yung Colors of Valley. So alam niyo kabayan, itong Baguio, dating kuwanan talaga ito, pinupunta ng mga turista. So siguro ng mga panahong 30 years ago, puro mga pasyalan pa lang dito, mga park. Pero ngayon, ang dami ng mga establishment, di ba? So ayan, kung gusto mong lumipat ng medyo malamig, saka well developed na, pwede kayo dito sa Baguio City, no? Marami din silang mga flyover dito. Literally kabayan, itong mga bahay ito talaga nila, nasa bundok talaga siya. At kita nyo yung mga pag-construct, di ba? Halos magkakadikit sila, oh. So literally pala itong Baguio dati, siguro puro bundok talaga siya. Pero ang galing ng pagka-construct ng mga bahay, no? Talagang tinapyas yung bundok tapos tinayuan ng mga bahay. Nagpa-fog, ha? Malapit-lapit na sa mga ulap itong mga bahay dito.